Matapos ang halos 15 taon, makakauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso sa Miyerkules. Ayon sa mga opisyal sa Indonesia at Pilipinas. Sa kulungan pa rin siya dadalhin pagdating sa bansa, pero umaasa ang kanyang pamilya na mabibigyan siya ng pardon o executive clemency. Saksi, si Joseph Moro. Nakangiti si Mary Jane Veloso sa kanyang paglipat mula sa kulungan sa Yogyakarta, Indonesia, papunta sa isang detention facility sa Jakarta. Okay, terima kasih teman-teman. Sinabi ng Indonesian Acting Deputy for Immigration and Corrections Coordination, sa Miyerkules ng madaling araw, December 18, ililipad na si Mary Jane pauwi sa Pilipinas, base sa ulat ng Agence France-Presse. Kinumpirma ito ni DFA Undersecretary Ed De Vega at ng Malacanang. Ang pag-uwi raw ni Mary Jane ay bunga ng mahigit isang dekada ng patuloy na talakayan, konsultasyon at diplomasya. Nitong Sabado, pupunta sana sa Indonesia ang pamilya ni Veloso para bisitahin ang anak bago magpasko. Pero nakansela matapos makatanggap ng abiso sa DFA na pinoproseso na raw ang paglipat kay Mary Jane sa bansa. Halikan namin, ipaghanda namin yung gusto niyang pagkain na yung adobong baboy. Hindi na ako marunong mag-Tagalog. Yun ang kuwan ko, kaya pagkakausap po namin, Tagalog sa umpisa, pero mamaya iba na yung mga sinasabi. Hindi na kuwan, kaya ay, maalala ho niya yun. Babaguhin na naman po niya yung salita niya. Hindi na rin makapaghintay ang mga anak ni Mary Jane na 1 taon at 6 na taon pa lamang nang huling makita ang ina noong 2010. Yayakapin ko po ng maigpit. Tamiss ko po talaga ng sobra yung mama ko. Kaya po sana po bago po magpasko makalaya na po yung mama ko. Diretso na po agad sa bahay para po masayang Pasko at bagong taon namin. Mama, ito na po yung palagi natin pinagdadasal araw-araw na magkakasama-sama rin po tayo. Masaya po yung pagpasko pero iba po yung saya pagkabuo po. Umaasa ang pamilya Veloso na sa dulo ng halos 15 taon nilang pakikipaglaban para kay Mary Jane ay ang pagbuo ulit ng kanilang pamilya. Sa isang pahayag, pinapurihan ng DFA ang Pangulo at pinasalamatan ng Indonesia at ang ating Department of Justice para sa kanilang ginawa. Ayon sa National Union of People's Lawyers, nasa Pilipinas na ang kapalaran ni Mary Jane. Kahit na legal yung kaso sa Indonesia, dahil nailipat na yung custody physical dito, yung political ay nasa Pilipinas. Nag-request po kami din kay Yusek De Vega na kapag nakalapag na po si Mary Jane sa Pilipinas, kung saan man siya airport na dalhin, ay yung pamilya po ang unang makasalubong ni Mary Jane at mayakap nila. Ididiretso si Mary Jane sa Correctional Institute for Women kung saan siya mananatiling nakadetain ayon sa DOJ. Hiling naman ng pamilya Veloso na mabigyan sana si Mary Jane ng executive clemency o pardon ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, isang low-pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At bukod po dyan, may 3 pang weather systems na umiiral, kabilang ng Amihan, Shear Line at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong bansa ang uulanin bukas, pero ang matitinding buhos ay posibleng maranasan sa Quezon, Bicol Region, Mindoro Provinces, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Mataas ang banta ng baha o landslide at sa Metro Manila maging maaliwalas ang panahon at kung uulan man ay maaring mahihina lang dahil sa amihan. May tsansang mabuo bilang ganap na bagyo ang LPA at kung matuluyan ay tatawaging Bagyong Kerubin. Base sa pinakahuling datos ng Pag-asa, posible nitong tawirin ang Northern Mindanao, Visayas at Palawan sa mga susunod na araw. At pagdating ng susunod na linggo, maaring nakalagpas na yan sa kalupaan at nasa bahagi na ng West Philippine Sea. Mga kapuso, 9 na araw na lang, Pasko na at nagsimula na po ang tradisyonal na simbang gabi. Ano po kaya ang dasal ng mga dumadalo sa Misa de Gallo? Pinusuhan yan sa Barangay Saksi Online ni Mark Salazar. Simula na ng simbang gabi, kaya ang maraming Pinoy, inunahan ng gising ang pagsikat ng araw para dumalo sa misa sa iba't ibang simbahan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na ang mga nasa abroad gaya sa Dubai. Gaya ng mga nakaraang Pasko, dinagsa ang National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o Baclaran Church. Hindi magkasya sa loob ang mga deboto, kaya puno pati ang church grounds.
ang Kapaskuhan, this is way more than all the commercial aspects of the celebration of Christmas. The very reason of Christmas celebration is Jesus Himself, the gift of God Himself through Jesus. May iba-ibang kwento ang mga nananalangin. Mayroong mga tila mabigat ang dinadala. The very first Christmas was not a joyful celebration. It was not a joyful journey. The Holy Family had their own share of struggles and difficulties nung paglalakbay patungo sa unang Pasko. At yun ay maaari nating paghugutan ng lakas, inspirasyon that in the midst of our personal struggles as well. At may mga nagpasalamat sa mga biyaya at munting himala ng buhay. Kompleto kaming pamilya at maligtas at masagana ngayong darating na Pasko. Magkakasama ng pulyo yung pamilya namin. Nagka-bati-bati na po. Bakit magkakaaway dati? Last year po kasi nagka-problema. Si Nanay Nida, hindi raw natitinag ang debosyon sa kabila ng maraming pagsubok ng buhay. Una na nasunugan kami. Namatayan ako ng anak, ang hirap. Siya mga anak ko, sabi ng mga anak sa akin, Nanay, paano naman kaming 8 pa? Kung ikaw ay mawawala na ng sa amin. Sa kanya lang ako kumapit. Tinanong namin ang mga kapuso online, ano ang ipinagdadasal mo ngayong simbang gabi? Sabi ng isa, sana raw ay magkita silang muli ng amang 10 taon niya nang hindi nakakasama. Dasal ng isa pa, makabayad na sa lahat ng utang. Habang hiling ng isa pa, good health, long life at magkaroon ng love life at bagong trabaho. Marami ang nagdarasal ng good health at blessings para sa kanilang pamilya. Pati paggaling sa sakit ng mga mahal sa buhay. May mga nagdarasal ng lakas at mahabang buhay para sa kanilang sarili para makapagtrabaho at maitaguyod ang pamilya. Sabi ng isa pang netizen, naway hindi na pumutok ang Bulkang Kanlaon at makauwi na ang mga nakatira malapit doon. May mga nagdarasal din ng pagbabago sa bansa, sa sistema at mindset ng mga mamamayan. Maayos na pamamalakad ng gobyerno ang hiling ng isa pa. Naway pagtuunan daw ng pansin ng mga nagmamahalang bilihin. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Santa Claus is coming to town pero, underwater. Complete with Santa costume, kasama nilang lumangoy ang iba't ibang klase ng isda sa Seattle Aquarium sa Amerika. 15 taon ng tradisyon ng aquarium ang pagkakaroon ng mga diving Santa. At hindi naman nagpatinag sa lamig ang mga tumakbong nakapulang swimsuit at Santa hat sa Budapest, Hungary. For a cause ang fun run na ang kita mapupunta sa isang children's charity organization. At sa Stockholm, Sweden naman, ibinida ng mga baker ang sari-saring gingerbread house. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.